Ang cute nga nito. Isipin nyo para siyang mini banana loaf. Tapos gawin pa natin yung chocolate flavor. Tapos lagyan pa natin yan ng banana cream filling. Naku naman. Ewan ko na lang talaga kung hindi mo to mayat-mayang kainin. Ang dami-dami ko kasing nabiling lakatan. Yung mga reject, mura lang kasi to. So mga nasa 5 kilo to pero bumawas lang ako ng 350 grams ng lakatan, yung wala na yung balat ha. Tapos dinurog ko lang siya ng ganyan. Set aside natin and then dito meron akong 1 cup ng hot water, 1 cup ng milk, then 3/4 cups ng cocoa powder, 2 cups ng light brown sugar, kung meron kayong dark brown sugar mas maganda, 1 teaspoon ng salt and then hinalo ko lang yan until well combined. After nun, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng oil, 2 pirasong large na itlog, tapos syempre, hahaluin natin yan. After nyan, magsisift na tayo ng 2 cups ng all-purpose flour. Then, lalagyan natin yan ng 1 1/2 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon ng baking soda, and then syempre, hahaluin ulit natin yan until well combined. Kapag kaganyan na yung texture niyan, halong-halo na siya, tsaka natin ilalagay yung minash natin kaninang banana. Ganun lang siya kadali. Alam nyo yung banana cake, isa to sa mga bake products na madaling matutunan kahit nang baguhan pa lang, kahit first time pa lang mag-bake. Pwede nyo naman tong isalin gamit yung cups lang, kaya lang umarte tayo ng konti. Ang gagamitin nating pan dito ay itong cheese roll pan. Available to sa mga baking store, 5-inch, meron din tong 5.5-inch. Kapag ka wala naman kayong ganito, okay lang din naman tong i-bake or kaya i-steam sa mga cupcake pan. Pwede rin to sa mga loaf pan, syempre. So, binake ko na yan sa preheated oven, 160 degrees Celsius for 18 to 22 minutes. After nyan, pwede nyo tong palamigin bago nyo siya i-release dun sa mga baking pan. Kaya lang, para mas mabilis lumamig sa akin, tinanggal ko na kagad siya. So, ganito yung itsura nyan after nating mabake. Para sa banana cream filling natin, sobrang simple lang nito. Meron ako ditong 2 pirasong lakatan, medyo malalaki. Pinigaan ko yan ng 2 pirasong kalamansi, pwede din ng lemon, wala nga lang akong available. Para lang to hindi masyadong mag-brown o magkaroon ng discoloration yung banana natin kapag ka nasa cream na siya. And syempre, para mas ma-enhance na rin yung flavor ng banana. Dito, nag-whip na ako ng 200 grams ng liquid whipping cream. Winip ko lang yan until stiff. Stiff talaga yung kailangan natin. Tsaka ko i-add yung minash nating banana. Then, ihaluin ko lang yan until well combined. Ganyan yung texture niyan kapag ka nahalo na natin yung banana. Huwag kayong mag-alala, hindi magtutubig yung saging. Alam nyo, sobrang simple lang nito pero ang sarap-sarap nung lasa niya. Para maipalaman natin yung banana cream, gumagamit lang ako nitong piping tip na pang filling. Nabibili rin to sa mga baking store, meron din ito online, so tingnan nyo na lang. Sinusundot ko siya ng ganyan, dulo-dulo, tapos magtatagpo dapat sa gitna para malalagyan natin ng cream filling hanggang gitna. Kung wala naman kayong ganitong tip, okay lang din kung medyo stick na mataba. Basta masusundot nyo siya, okay na yan. Kapag magpa-pipe kayo, dahan-dahan lang para hindi pumutok yung cake natin. Mapuno kagad siya ng cream. Yung mini banana loaf natin, ididip natin yan sa chocolate. Syempre, ang gagamitin natin is Van Houten Professional Intense Dark Chocolate. So, icha-chop ko lang yan. Mga konti lang, around 300 grams para ma-dip lang natin ng maganda yung ating mga banana cake. So, minelt ko lang yan sa microwave. Alam nyo ba kung bakit trip na trip kong mag-dip ng mga baked products ko sa chocolate? Ang isang dahilan nun, bukod sa hindi na masyadong matamis yung ginagamit nating chocolate, masarap siya. Kapag ka kasi naka-coat ng chocolate yung mga cakes natin or breads natin, mas tumatagal siyang ma-dry kasi parang may shield siya. Tapos yung shield mo masarap pa, diba? May isa pa akong ipapakita sa inyo. Diba itong bagong bake natin, pinalamig lang natin, mukha siyang hindi pa ganun ka-moist. Oo, ganyan talaga ang mga banana cake. Pero tignan nyo yung babaakin ko na to. 5 hours na yung nakakalipas. Pagkatapos natin siyang ma-bake, mas moist siya, mas masarap yung flavor niya. Ganon talaga, mas masarap yung mga banana cake kapag ka na-i-rest na ng ilang oras or the next day. So yun lang, thank you, bye-bye!